Hallelujah. So our theme for today, no? Paki-flash lang, are you ready for the revival? No? Pag sinabi kasing revival, no, parang binubuhay ka. Kumbaga doon sa ospital, inaano yung puso mo, nire-revive ka. Nangyayari lang naman yan kapag ang Kristiyano po ay medyo nakakalimot or nawawala doon sa pagkatawag niya sa Panginoon. Hello? Because we are Christians, no? Tayong Christian, tinawag ng Panginoon at na-born again ka in the Spirit. We are not religion here na sabi lang Jesus, we are a new creation in Christ. So you have to give focus yourself para yung revival, living in the Spirit, no? The flowing of the Holy Spirit. Sabing ganun, no, nakilala mo ang Panginoon, nakikinig ka ba? Nanahan sa'yo ang banal na Espiritu. At hindi lang basta nanahan yan, may gagawin yan sa buhay mo. Tama? Siya yung source ng revival. Ang revival kasi hindi lang naman yan nakukuha sa, okay, nag-iyakan tayo rito. No. It's your personal life. Amen? How you communicate with God at kung gaano mo kakilala ang Diyos sa buhay mo. Tama? Kaya napakalaking bagay na lagi kang lumalapit sa Panginoon. Bilang isang anak ng Diyos, dapat kilalanin mo ang iyong Diyos. Hello? Kaya sa kilalanin mo, asawa mo, anak mo, kilalanin mo si Lord. Dahil si Lord ang source ng ating buhay. Amen? No? Sa buhay natin, hindi pwedeng parang tawagin lang tayong born again at wala tayong ginagawang pagkaunawa sa Panginoon o pagkakilala sa Panginoon. Napakahalagang bagay, sabi ng salita ng Diyos, kung lalapit ka sa Kanya, lalapit siya. At ipapahayag yan. Hindi nyo ba alam sa Lord, napakaraming miracles? Hindi nyo ba alam, pag nakilala natin si Lord, lahat ng bagay na mga himala pwede mangyari sa ating buhay? Tama. I-reveal niya yung kalakasan, i-reveal niya yung mga kahirapan sa buhay natin, tatanggalin niya. Yung mga bigatin sa buhay natin. How we love to be with the Lord. Kasi kay Lord, kumpleto ka. Amen? And you cannot live. You cannot have this life without Jesus in your life. Kaya kailangan kilala mo si Lord. Amen ba? Pag sinabi kong kilala, hindi lang kilala, lumalapit ka talaga personally. Dahil si Lord yung talagang kalakasan natin. Napakalaking bagay yan eh. Sabi na isang kwento, yung bata nag-aaral siya at medyo na-focus sila sa subject ng aeroplano, airplane. At pag uwi niya, sabi niya sa daddy niya, Dad, how big is the airplane? Sabi niya, so nilabas siya ng tatay niya. Nung lumabas sila sa may bahay nila, nakita niya may lumilipad na aeroplano. Doon, in the sky. Ayun, no? Sabi nung bata, late lang pala. Halos di ko pa makakita. Late lang pala niya, no? Pero one time, no? Nung dinala siya ng kanyang papa niya doon sa may airport, sinakay siya at pinunta siya at nilapit siya sa aeroplano. Nakita niya ngayon, yung bata. Nakita niya aeroplano ngayon doon sa mismo sa may ano ba tawag roon? Airport, no? Sabi niya, huge! Sabi niya ngayon, so big! So beautiful! Nakita niya yung laki ng aeroplano, ganda ng aeroplano. Nakita niya yung mga bagay na grabe pala. Sabi niya gano'n, grabe pala itong aeroplano na to. Ano po pinararating ko? How important is the distance? Amen? Pag ang maliit lang ang tingin mo kay Lord, ganun ka lang. Pero pag lumapit ka kay Lord, nakita mo yung kapangyarihan, yung ganda at laki ng Panginoon, mamamanga ka. Palakpakan nga natin ang Lord. So it's not good na parang kilala mo lang si Lord. No? At nananampalataya ka lang, kilalanin mo yung kanyang ganda, yung kanyang laki, yung kanyang pag-ibig. Amen? Para mawala yung kalungkutan, takot sa buhay mo. Nung nakita niya, napakalaki ka pala. Namangha ka, ma-amaze ka pag nakilala mo si Lord sa buhay mo. Amen? Kaya napakalaking bagay yung distansya. Pinakikita ko rito yung distansya na makilala mo, Lord, sa buhay natin. Do you believe pag kilala mo si Lord, siya bahala sa buhay mo, sa pamilya mo, sa kabuhayan mo? Because He knows all things. He is our Creator.
Amen? Sa world kasi, aanuhin ka ng mundo, dadayain ka, o-offeran ka. Kay Lord, sabing ganon, lahat ng bagay, alam niya. Kaya kapatid, bigyan mong importansya. If you want to revive your heart to the Lord, lagi kang lumapit sa Panginoon. Dahil nakabukas ang langit para sa atin, naghihintay. Tandaan mo, anak ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Amen. Pinanganak ka sa Espiritu. Amen. Hello. Tagapagmana ka. Huwag mong malitin sarili mo, dinadaya ka ng kaaway. Pero ang tunay mong kalagayan, anak ka ng Diyos. At sinabi ng Panginoon, walang sino man makakaagaw sa akin. Yang buhay mo. Kaya kung kilala mo siya, nakadepende, yung lakas ng pananampalataya mo, nakadepende kapag lagi ka lumalapit sa Panginoon. Dahil kapag kay Lord ka, tinataklubang ka niya na kanyang malabay na pakpak. Amen? Malayo ka sa disgrasya, malayo ka sa kapahamakan. Nakikita ng kaaway when you are covered by the presence of God. At hindi ka tinataboy ni Lord, ha? Gustong-gusto kang punuin ni Lord, tama? Ang isang magulang, gusto niya lagi masayin kanyang anak. Kaso depende sa iya kasi sabi ng Bible, yun lang nauuhaw. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Amen? Bubusigin lang yung mga lumalapit. At hindi naman tayo pinahirapan ng Panginoon, lumapit lang tayo. Kapatid, hindi sa tagal ng pagiging Kristiyano mo, hindi sa tagal ng pag-atin mo rito, ang hinahanap ng Diyos puso. It's not the golden vessel, the silver vessel. It's the yielded vessel. Amen? Yun ang tinitingnan ni Lord. Wala akong pakialam kung mahina utak mo. Kung ganyan ka lang, mahirap ka lang, pero tinitingnan ng Diyos yung paglapit. Kasi every time you come to God, nakakarinig po ba? Every time you come to God, naiimpartan ka ng kaluwalhatian ng Diyos. Yan ang tandaan natin. Amen? Basahin nyo lahat ng Bible, ang mga karakter ng Bible, ginamit mightily ng Panginoon. Amen? Because of their faith to God. Amen? Dahil ang buhay, na kay Kristo lang, kapatid. Tama? Na kay Kristo lang ang buhay. Huwag kang lalayo kay Lord. Kasi pag lumayo ka kay Lord, di mo mararanasan ang tunay na buhay. Nasa Kanya na, kapatid, napaka-iksi lang ng buhay dito sa mundo. Hindi ka pa sigurado. Baka bukas, mabilaukan ka. O kung makalawa, masagasaan ka ng pison dyan. Ang bagal nun. De, sinasabi ko lang, no, huwag mong bibigyang halaga ang sarili mo. Bigyan mo halaga ang Panginoon. Because si Lord ang magbibigay ng magandang buhay sa atin. And let me say this, huwag mong ipagpapalit si Lord. Maraming Kristiyano, pinagpapalit si Lord eh. Tama? Kaya nahuhuk ng kaaway. Nahuhuk ng kaaway, kaya nagiging parang talunan kasi ano ba priority mo? What is your priority? Yung pinag-uusapan natin bilang isang Kristiyano. Sino na nag-fasting dito? Hello? Salamat. Sana makapag-fast kayo. You know, fasting, pinabababaw. Ang isang kalaban ng fasting, nakikinig ba kayo? Binababa niya yung pride mo. Amen? The most powerful sin is pride. Yung lagi ka nakatingin sa sarili mo. Tama? Ayan ang binagsak ni Satanas eh. Amen? The first sin in heaven, medyo nagmataas si Satanas eh. Sarili niya. Hello? Ako dapat, tingnan, ako. Nakalimutan niya, he was only created by God. Dapat yung creator lang ang bibigyan ng kapurihan. Matalino siya, dinaya niya pa yung 1/3 ng angel. Alam niyo ba yon? Tinatawag na devils ngayon. Kasi sinabihan niya yun, oy, pag ako laging gagawin kitang bibigyan kita ng pera, bibigyan kita ng yaman. Kaya nagsamahan, Kaya iniiwasan natin yan. We are for God. And let me tell you this evening, kayo po ay nakatalaga sa eternal na buhay. Hello? Hindi mo pwede pagpalit dito yan. Maiksi lang ang buhay dito, kapatid. Are you with me?
Maiksi lang ang buhay dito, kaya bigyan nating halaga ang buhay na kay Kristo. Amen? Kahit dumadaan tayo sa pagsubok, dumadaan sa mga temptation na gawa ng kaaway, sabi na Lord, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Tama? At gusto ko rin sabihin sa inyo, sa mundong ito, wala kang madadala. Amen? Hubad kang lumabas, hubad ka rin babalik. Tama? Hello? Wala naman kayo nakitang baby nung lumabas, may alahas na. Walang dala. Amen? Ibig sabihin, pinapakita ng Lord, mga kapatid ko, huwag kayong tumingin sa mga bagay na panlupa. Tama? Sabi kasi ni Job yan no? Hubad kang lumabas, babalik ka rin ng alabok, babalik ka sa alabok. Tama? Pero mga naglilingkod sa Panginoon, may buhay na walang hanggan. Amen. Let me say this. Ano ba madadala mo sa langit? Hanggang dito ka, ano madadala mo? Wala kang madadala. Amen? Kahit na ikaw na pinakamayaman sa mundo, babalik ka sa alabok, wala kang madadala. Are you with me? Ano lang yung bagay na madadala mo? Unang-una, pag umarap ka kay Lord, yung mga bagay na ginawa mong paglilingkod sa Kanya. Amen? Pangalawa, ano madadala mo? Kaluluwa. Yan ang mga makikita sa langit na madadala natin. Pang-eternal. Pero dito sa mundo, wala kang madadala. Sinasabi ko lang to, kaya pinag-usapan natin yung separated. Huwag kang masyadong magbigay pagmamahal sa mundo na halos ipagpalit mo. No? Yung kalagayan na nasa Panginoon tayo rito. Tama ba? Sabi ni isang mayaman sa Bible, ang buhay ko, gagawin ko na lang, magninegosyo ko, gumawa siya ng stock na malaki building, naglagay siya ng pagkain at pera, pinuno niya. Alam niyo ba yun? Pinuno niya, sabi niya sa buhay niya, gagawin ko na lang matulog at kumain. Ang dami ko ng kayamanan. Amen. Hello? Sabi ng Lord sa kanya, hangal ka. Dahil sa gabing ito, kukunin ko na buhay mo. Ano mangyayari sa mga inipon mo? Amen. Amen. Nagsasalita ako rito, may na kapangyarihan, huwag mong ipagpapalit si Lord sa mga offer ng sanlibutan. Huwag mo siyang pagpapalit sa boyfriend mo, sa girlfriend mo. Huwag mo siyang pagpapalit sa malaking offer pag hinihingan ka. Huwag mo siyang pagpapalit sa mga gawain ng Panginoon. Dahil itinalaga ka para kay Lord. At ang kasiyahan mo, ang Panginoon. Palakpakan nga natin si Lord. Hello! Amen! Nung nag-fasting kami, 2 days nag-fasting po kami ni Benji. And syempre nakaka-receive tayo ng word. Tumawag si Pastor Tony, okay naman, ano yung natanggap niyong word? Alam niyo po, pinabibigay ng Panginoon at ating mensahe, it's about sanctification. Paglakad ng may kabanalan. Tama? Tandaan nyo, you were cleansed by the Word of God. And we are cleansed by the blood of Jesus. Kahit minsan nagkakamali ka, ginagamit natin yung dugo ng Panginoon, manatili ka doon sa kabanalan. Amen? Kasi ang salvation, may 3 phases yan. Paliliwanag ko lang. Yung complete salvation. Number 1 is justification. Nung tinanggap mo ang Panginoon, pinawalang sala ka. Hello? Tinanggalan ka ng kasalanan. Binayaran ni Lord ng kasalanan mo. Laging malinis ka. Nung tinanggap mo si Lord, nung na-born again ka. Amen? That's the first phase. Second phase is sanctification. Ngayong binanal ka dito sa mundo, lumakad ka ayon sa kanyang kalooban. Tama? Hello? Lumakad ka ng may kabanalan. The third is glorification. Ano yun? Yung kapag nawala ka na, kasama ka na sa buhay na walang hanggan pagdating niya. Amen? Nasaan tayo ngayon? Nasa stage tayo ng sanctification. Kaya kapag ikaw yung tao nagbabasa lagi ng Bible, nararanasan mo yung mga revelation ni Lord, hinuhugasan ka by the Word of God, kine-cleanse ka ng Panginoon. Dahil every day, look at me, it's a battle.
Hindi nawawala yung tuso nating kalaban, si Satanas. Hahadlangan ka niyan. Amen! Bibigyan ka ng mga test, mga temptation yan. Kaya kailangan mo ng dugo ng Panginoon at ang salita ng Diyos. Pansinin niyo yung mga hindi nagbabasa ng Bible. Mahina yan pagdating ng mga pagsubok, bumabagsak. Hello? Yung mga hindi masyadong prayerful. Kasi under the sanctification, mga kapatid, dapat lumalakad ka kung sino ka at kung anong ginawa ng Diyos sa buhay mo. Salamat sa isang umamen. Amen? Pinaliwanag ko sa inyo yung nakaraan, Lucadesa, tripart tayo. Noong nakilala ka, the spirit, the soul, and the flesh. Amen? Tumawag pa akong tatlo noon, in-example lang na natin, ano? Okay, the spirit, this is the new creation. Amen? This is the inner, yung tinatawag nating inner life, inner person, inner man. Amen? Yan yung ginawa, kahawig ng Diyos nung nabuhay ka. Hindi nagkakasala ang spirito. Amen? Kamukha siya ng Panginoon at dyan nananahan ang banal na spirito sa spirito mo. Yan ang nangungusap sa'yo na lumakad sa kabanalan. Pangalawa, yung tinatawag na kaluluwa. Etong espiritu mo, kamukha to ng Diyos, ginawa to kamukha to ng Panginoon. Etong katawan mo, yung laman natin, galing kay Adan yan. Hello? Yung katawan panlupa natin ay may katapusan. Pero ang espiritu mo ay may buhay na walang hanggan. Hello? Intindihin nyo to, tatlo yan. At yung kaluluwa mo, ikaw yung kaluluwa mo, yan yung, andyan yung intellect mo, andyan yung will mo, andyan yung sarili mong emotion mo. Tama? Ngayon, araw-araw labanan niya kung sino ang decision mo. Yung soul mo, doon ka ba sa laman o doon ka ba sa spirito? Pero yung mga pinangungunahan, those who are led by the Spirit, are the truly sons and daughters of God. Amen? Ito eternal to. Pero itong flesh na to, pansamantala lang. Itong espiritu, gagamitin ni Lord mightily. Signs, wonders, and miracle. Power and glory, blessing. Pero itong flesh na to, gagamitin ng kaaway. Katamaran, ayaw sumunod. Tama? Ayaw magbasa. Ayaw mag-pray. Kaya yung kaluluwa mo, kanino susunod? Ano yung labanan mo araw-araw? Siya yung magdidesisyon. If you want your emotion to be with the Lord, worship God. Amen? Amen? If you want your intellect na lumago, read the Word of God. When you read the Word of God, bibigyan ka ng wisdom ni Lord. At habang nagbabasa ka, nililinis ka ng kanyang salita. Amen? On the other side, pag pinakinggan mo naman yung flesh, yan yung gutom lagi. Yan yung gusto manood ng TV. Yan yung gusto laging ako. Me. Amen? Yan ka eh. Sana marunong kang makinig bilang isang Kristiyano. Kapatid, araw-araw, paggising mo kaya, sabi ni Lord, manalangin ka because that time you are walking, umiistan ka sa iyong spirito. Amen? You should be led by the Spirit as a Christian. You are born again. Born in the Spirit. Unawain niyo to, kapatid. Kaya ka nare-revive because of the power of the Holy Spirit in our life. You must have priority. You have to focus yourself in your new creation. Naintindihan nyo? You must have your inner man. Dapat bigyan mo importansya. Dahil yan ang tunay na buhay. Hindi itong buhay dito. No? Kapag ikaw ay naled ng spirit, pati flesh mo ay sumusunod. Natututo. Ano kasi yan eh? Labanan yan eh, kapatid eh. Balance yan. Kapag mataas ang spirito mo, bumababa yung laman mo. Pag mataas ang laman mo, bumababa yung spirito mo. It's your decision. Kaya sabi ni David, no?
Doon ako sa secret place. One thing I will do. At hindi kayo hinahadlangan. Hindi tayong robot, may will tayo. Amen? Eh ang maganda kay Lord eh. Pero it's your decision. Pero tandaan mo, you are a new creation. You have been loved, forgive, redeemed by God. Yung redemption binigay sa'yo. At ang tunay mong pagkatao ngayon, tingnan mo yung katabi mo, kamukha mo ang Diyos. Kamukha ba? Kayang tanggapin. Amen! Ngayon, tatanungin niyo ako, kapatid, pinapaliwanag ko lang, Pastor Pin, paano ko makakalakad sa kabanalan? Actually, banal na tayo. Tama? Binayaran na ng Lord ng dugo yung ating kasalanan. Huwag mo sasabihin makasalanan ka pa rin. Pandaraya ng kaawa yun. Kasi pag sinabi mo makasalanan ka pa rin, kinukontra mo ang salita ng Diyos. Amen? Kasi binayaran ka ni Lord eh. No? We are created. Dinaya sila Eva at Adan. Laging makasalanan ng tao. Pero praise God, this is the Son of God coming. Amen? And He made Himself flesh, pinambayad sa ating para mabalik tayo dun sa kalarawan ng Diyos. Tama? Lahat ng bagay yung maglalaho. Yang flesh mo, yang ganda mo. Darating ang time, pare-pares tayong bungo. Tama? Punta ka dyan, pare-pares tayong mukhang bungo pag nawala yan. Pero sabi ng Panginoon, in the Spirit, sa Espiritu, no, habang buhay yan. Kaya ngayon, yung buhay mo, nung na born again ka, sisigaw ko to, hindi to relihiyon. Hindi to parang Jesus, Jesus ka. Praise the Lord, praise the Lord. Yung buhay mo, kilalanin mo, yung Diyos na nagbigay sa'yo ng buhay na walang hanggan. Pwede ka mabuhay na makapangyarihan. Si Satanas takot yan sa mga taong kilala niya ang Diyos. Pero sa mga taong medyo mahina, dinadaya niya yung mga tao. Amen? Ang pinasasabi ko lang, sana maintindihan nyo, bigyan yung importansya, yung spiritual na pagkatao nyo. Ang sino man nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong, you are a new creation. Focus on your new creation. Ano to? Anong kalakasan nitong spirito mo? Umatin ka ng gawain, manalangin ka, magbasa ka ng Bible, at makikita mo lalakas yung buhay spiritual mo. At lahat ng hilingin mo sa Panginoon, kahit sakit karamdaman niyan, pagagalingin ng Panginoon. Dahil makapangyarihan ng banal na spirito. Amen? Or you will decide with your flesh, yung flesh mo, na routine ka araw-araw, at wala kang hinahanap na kalakasan sa spirito. Nagiging plain lang tayo, sasabihin sa'yo ni Satan, okay lang yan. Huwag ka mag-fasting. Huwag ka magbasa ng Bible, matulog ka na lang. Yan, yung mga bagay na saan tayo napupunta. Every day is a battle. Kaya sabi ni Paul, fight the good fight of faith. Amen? Kapatid, may nananahan sa iyo makapangyarihan. At kakaiba ka kung lalakaran mo lang kung sino ka. So nabubuhay tayo, pinaliliwanag ko lang. This is the new creation. Ito ka. Ito yung dati mong pagkatao. At kailangan mong bigyang halaga yung buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Amen? Kasi you are the sons of God. Sabi ng 2 Corinthians 4:16. Para manatili sa atin yung revival sa puso natin. 2 Corinthians 4:16. Sabi gano'n, kahit English kapatid. Are you ready for the Word of God? Sabi gano'n, for which cause we faint not. Hindi tayo napapagod. But through our outward man perish. But yet the inward man is renewed day by yung inner man mo, yung spirito mo, it must be renewed day by day. Although yung pang-outward natin is perishing. Amen? This is who you are. There's something inside of you powerful, yung inner man. Yan yung tunay mong buhay. Yan ang panghabang buhay. Bigyan mong importansya yan. At i-renew mo yung mind mo. Unawain mo yung kaloob ng Diyos sa atin. Tama? Hindi tayo nagsasalita lang dito na may relihiyon tayo. Dahil may Diyos na nagplano sa buhay mo. At ang Diyos na to, binigyan ka ng buhay na walang hanggan. At ang sabi niya, anak, gagamitin ko ang buhay mo.
walang pinakamagandang buhay dito sa lupa kundi ang magpagamit sa Lord. Sundin ang kanyang kalooban. Let your will be done. Yun ang prayer natin eh. Amen? Tama? So ayon dito sa sinabi rito, no, bagamat, may Tagalog ba tayo niya, kapatid? Subukan mo nga, bagamat yung ating panlabas na tao ay yon ang dahilan kung bakit hindi kami pinanghihinaan ng loob. Amen? Meron ba pinanghihinaan ng loob dito? You need revival. Amen? Kahit na unti-unting humihina ang aming katawan, patuloy naman lumalakas ang aming wow. Sabi sa English, although our outward perished, but our inner man is renewed day by day ba? Amen? Sino nanalangin dito araw-araw? Pagkagising niya. Sino nagbabasa rito araw-araw? Baka 1 linggo ka lang hindi nagbabasa. Baka iba dito lang nakakuha ng salita ng Diyos, hindi nagbubuklat. Paano marirenew yung spirito mo? Hello? Tama ba ako? Kaya pagdating sa gawain, wala kang excitement pagdating sa paglilingkod sa Lord. Kaya minsan yung buhay mo hindi pa rin magamit. Kaya ang buhay mo, wala kang parang pagnanasa doon sa tinatawag na new creation life mo. Yung bagong buhay na sinabi ng Panginoon na pinagkaloob sa meron ka niyan. Sabi mo sa katabi mo, meron ka niyan. Ano ginagawa mo dyan? Plain pa rin. Parang hindi natin naintindihan ang buhay Kristiyano. Hindi lang hallelujah, hallelujah yan. Tama? Nangungusap ang Diyos. At sa loob mo, may kapangyarihan gagawa sa buhay mo. Para hipuin ang pamilya mo. Para magkaroon ka ng magandang blessing. Para maranasan mo yung buhay na kaya-aya. Sundin mo yung new creation life. Bagamat tumatanda na yung panlabas na yan. Amen? We are renewed day by day. Amen? Colossians 3:10, tingnan natin to. English lang, kapatid muna. Tingnan niyo yung mga salita ng Panginoon. Isang katotohanan na lumaya tayo, kapatid, meron kang isang personal na kamukha ng Diyos na bigyan mo dapat importansya sa buhay mo. And put on the new man. Amen? Isuot ninyo yung bagong pagkatao. Sabing ganon, which is renewed in the knowledge after the image of Him that created Him. Isuot ninyo yung binigay sa inyo na halos kamukha ng Diyos na pinagkaloob sa atin. Tanong mo yung mga katabi mo, sinusuot mo ba? Paano sinusuot? Sinasabi ko, nagbibigay ka ba importansya dun sa new creation mo sa bagong nilalang? Pastor Phil, paano mo masasabi sinusuot ko yan? Kapag ikaw nananalangin ka, nag-worship ka, binibigyan mo importansya yung bagay na spiritual. Kapag may dumarating na pagsubok sa'yo, nagpa-fasting ka, you draw near to God, you speak to God. Dahil kamukha ka ng Diyos, ginawa ka. Sinusuot mo yung pagka... Amen? Pag hindi mo naman sinusuot yan, puro ka reklamo. Pag bless ka, puro ka reklamo. Lord, pinababayaan mo na ako, ba't ganito? Ba't wala ito? Parang fleshly ang mga paliwanag mo, hindi nakaset yung mind mo. Pero pinabanggit dito at pinapakita ko sa inyo, may ibinigay ang Diyos sa atin na dapat mong suotin araw-araw. Amen? Kaya ang Kristiyano, minsan hindi mabago ang pananalita. Kristiyano na palamura pa rin. May mga Kristiyano na under pa rin ng mga vices. Naninigarilyo pa rin. Nagsusugal pa rin kahit Kristiyano na. Why? They're living in the flesh. Amen? Paano ka mababago, kapatid? Gusto ko magbago, pero di ko magawa. Gusto mo magbago? Give importance sa inner man mo. Bigyan mo ng buhay yung inner man mo. Kasi yan ang lalaban, yan ang papatay sa gawa ng laman sa buhay mo. Amen? Are you with me? Christian, pinaliliwanag ko, tatlong kalaban natin. Unang-una si Satanas. Amen? Gumagawa yan, makapangyarihan yan. Pero sabi ng Bible, rebuke him in the blood of Jesus. Tama? We use the authority we have been given to us by the Lord. Lalaya siya pag pinaalis mo yan. Hello?
Pangalawa, ano pa ang kalaban mo? The world. Pagdating naman sa world, paano mo tatalunin ng world? Lumayo ka. May kausap ako? Huwag mong rebukein yan. Tama? Baka naglalakad ka sa, pinay-example ko, nagiinuman yung mga kaibigan mo. Niyaya ka uminom, sasabihin mo, urabasi kararabakande. Lumayas kayo. Papaluin ka ng bote yan. Kapag sinabi mo, may mga chismisan dyan, sasabihin mo sa kachismis, shuyo, barabakande. Go! In Jesus' name! Ang laban sa mundo, layuan mo. Si Joseph, nung tinutokso na napakagandang babae na anak ni asawa ni Potiphar, napakaganda. Talagang, inaano siya, sinusudo siya, amen? Magandang lalaki rin si Joseph. Pero ang ginawa ni Joseph, tumakbo siya. Amen? Sabi sa mga kabataan sa Bible, yung youthful lust, layuan mo. May kausap ako? Kapatid, manood tayo ng sining Bold. Kapatid, ang ganda ng kainan dito. Kapatid, may offer dito. Pag umating ka, may 1,000 ka. Hello? May mga ganun no? Kapatid! Sabi ng Diablo, okay naman tumugtog ka ng mga ng mga rock. Basta't mahalaga na kay Lord ka. Wow! Amen? Amen? May mga Kristiyano pa pagdating sa love song, umiiyak Emosyon. Amen. Tama ba? Meron pa mga Kristiyano, minsan, uy, ang ganda nakita rito, tayaan mo to. Tatayaan mo. May tamang kotse to. Minsan yung world. Tapos sabi mo, huwag kang makikipamatok, sabi ng Bible yan. Ang mahalaga sa buhay ng Kristiyano, makinig kayo sa atin, sinusunod natin ang salita ng Diyos. At kung ano sinabi ng Lord, doon ka. Sabi ng Lord, lumayo ka dyan. Di lumayo ka. Amen? Amen. Hindi ka naman iniiwan ng Lord Ang presensya ng Diyos nasa iyo. Pangalawang kalaban natin yung world. Mas gusto niyan, wag magbasa, manonood ng TV yan. Ang gusto niyan, mga kasiyahan. Fasting ayaw niya, pero feasting. Nangunguna sa church yan. Pasensya na po Kasi tinuturo ako, paano niyo mapalalakas yung buhay spiritual ninyo. Amen? May kausap ako. We speak of revival here. Ang gusto mo ma-revive, magbigay ka ng time kay Lord at palakasin mo yung buhay spiritual mo. Paano palalakasin? Paano mo isusuot yung pagkatao mo, yung isang bagong nilalang mo? Yung pagbibigay mo ng oras sa Panginoon. Amen? It's your decision. Kaya nga sabi ko sa mga anak ko, tumutugtog kayo, hindi kayo nagbabasa ng Bible, hindi maganda yan. Kasama nila ako sa bahay Nakikita ko yan. Amen? Do not live there. Kay Lord tayo. Amen? Tama ba? Kayo, nakikita niyo sa bahay mga buhay ninyo? Yung hindi kayo makabasag dito sa church? Pero pagdating sa bahay, no, parang ikaw pa rin yung nakikita, hindi nakikita si Lord. Bisa tatanungin mo, anak, born again ka ba? Hello? Amen? Hello? Yun yung dapat ma-revive tayo, kapatid. Kasi pinagkalooban ka ng Diyos Yung bagay na yan. The word, pangatlong kalaban mo, sarili mo. Tama? Satan, the world, and yourself. Paano mo mapapaglabanan ang sarili mo? You must be led by the Holy Spirit. For you to win the flesh, malakas ang flesh Amen? Totoo yan. Baka sinabi ko kay Jericho, manalangin tayo. Pero lalagyan mo ng hamburger dito, tsaka may mga milk tea. Ano namang piliin mo yung milk tea? Ano pinalakas mo? Diba? Minsan, alam nyo, konting tingin lang, ang ginagamit ng Diyos para kayo palakasin ay yung espiritu. Amen? Ang gagamitin ng kaaway, ang inyong laman. That's the true meaning of Christian life.
Kaya hindi tayo religyoso rito, napakitang tao tayo rito. Dapat may Diyos ka at pinalalakas mo yung buhay spiritual mo. Amen? Kaya hindi ka magamit, kaya minsan ang desisyon mo mali-mali. Mali-mali. Amen? Hindi mo kasi sinusunod ang salita ng Panginoon. Or let me say this, magbasa ka ng Bible, inaalikabok na yung Bible sa inyo, sa bahay nyo. Tapos pag dumalaw si pastor, lilinisin mo. Medyo pupwesto ka pa sa sala. Galing, ano? Minsan na yung mga pag-i-spiritual, peke eh. Iwas kayo dyan, dahil si Satan mahilig sa peke. Mahilig niyang pinepeke lagi. Kasi kung totoo kang spiritual, lalabas sa buhay mo yan. Makikita ng tao, we are blessed because of your life. Kasi you are led by the Spirit. Kaya kapatid, ang sinasabi ko, read the Bible. Simple lang yan. Pagbasa ka, manalangin ka tuwing umaga. Nasahin mo, si Lord, pag binasa niyo ang buhay ni Lord, tuwing umaga na madaling araw, magpe-pray yan. Amen? Bilang flesh siya, magpe-pray siya, madaling araw. Tapos paggising niya, pag putok ng umaga, lalakad na yan. Ang daming himala nangyayari. Yung anino niya, yung kapangyarihan niya, pinapagaling ang mga may sakit, binubuhay ang mga patay. Amen? Pwede mangyari sa inyo yan. Amen ba? Pwede. To God be the glory. May mga napag-pray tayo ng mga cancerous pero pinagaling ng Panginoon. It's not us because by the power of the Holy Spirit. Sana yung buhay mo na natitira mo rito maiksi lang. Bigay mo na sa Panginoon. Hindi ka na maiiwan ng Panginoon eh. At di ka pababayaan sa pangangailangan mo. Gusto lang nila sumunod ka sa kanyang kalooban. Ang pangit tingnan ng isang Kristiyanong lagi naghihirap, lagi parang bagsak dahil nakakalimutan niya palakasin ang kanyang buhay spiritual. Amen? This is reality. Kung hindi ka panig sa Diyos, kanino ka? Sino sinusunod mo? Alam niyo, isang masakit kay Lord, isang pinakamasakit kay Lord, pakinggan mo at sundin mo ang salita ng kaaway. Masakit sa kanya yun. Tama? Dinisib ka ng kaaway. Ganyan ang ginagawa niya. Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ang tinapay to. Sabi ni Lord, oy, nasusulat. Di lamang nabubuhay ang tao sa tinapay. Amen? Dukat-dukat yung labanan nila. Laging sinasabi ni Jesus nasusulat. Amen ba? Sabi nga ni Satan, uy, bibigay ko sa'yo. Ganda, natatanong mo yan. Lahat ng yaman na yan, lahat ng karangalan na yan, ibibigay ko sa'yo. Pinigay sa akin yan, sabi ni Satanas. Sinungaling talaga, hindi naman kanya yun eh. Sinungaling yun. Sambahin mo lang ako. Sabi ng Panginoon, nasusulat. Ang Diyos mo lamang sasambahin namin. Gumamit pa si Satan ng salita, nasusulat, tumalong ka dyan. Sabi niya nga, sasaluhin ka ng mga anghel. Pero sinabi ng Panginoon, nasusulat, huwag mong subukin. Amen? Minsan may salita ng Diyos sa atin, kala ang ginagamit ng kaaway, okay lang, pero hindi pala. Kapatid, ang pinupunto ko rito, huwag mong sayangin ang buhay spiritual mo. May gagawin ng Diyos yan. Maraming himalang ipapakita si Lord sa buhay mo. Marami kang pagpapalang matatanggap. Marami kang matatanggap na himala sa buhay mo. Dahil kapag led ka ng banal na spirito, walang imposible. Lahat ng pangangailangan mo, hindi ka pananalangin, alam na ng Diyos. Pero minsan reklamador ka. Lord, ba't ang tagal? Lord, bakit ganito? You are always questioning God. But if you release the word of God, sinabi mo, Lord, di mo ko iniiwan, pinababayaan eh. Patay na yung kalaban mo. Lord, sinabi mo, ikaw ang nagpapagaling. Lord, sinabi mo, ang ganda ng kinabukasan ko. You are praying according to the word of God. Amen? At ang gagawin ng Diyos, yung bagay na sa salita niya. Kaya pinagpala ang mga anak ng Diyos na lumalakad sa kalooban niya. Para silang halaman na nakatabi sa tabi ng ilog. Hindi natutuyo, laging masaya. Laging punong-puno ng bunga. Hindi nahihirapan dahil ang presensya ng Diyos, nararanasan nila. Hindi ka pinagbabawalan ni Lord lumapit sa Kanya. Ikaw ang magdidesisyon. Are you with me? Ikaw. Gusto mo na mag-pray pero yung unan mo ay mo bitawan. Ang aga pa, Lord. Amen ba?
Minsan gusto mo na mag-fasting. Pero pipigilan ka ng kaaway. Ang sarap na niluluto ng misis mo. Ang sarap ng ulam nyo ngayon. Pagtingin mo, bukas na lang ako magpa-fasting. Patay ka na. Amen? Nag-declare ka, papasting kami! Kaaway, tuso yan. Amen? Biglang bibili ng pizza pa yan sa bahay nyo. Eto ka na, magkakaram ka na ngayon. Lord, meal lang ako, Lord, meal. Minsan yung pagsunod na dadaya ng kaaway eh. Kaya minsan yung espiritu natin mahina, ang tagal-tagal na ng pamilya mo, hindi mo madala sa Panginoon. Kasi God knows only the Holy Spirit will help you. If you give time to the Lord. May inner new life sa buhay mo. May new creation. Focus to your new creation. Amen? Yun ka kasi. Amen? Hindi ka taga-sanlibutan, oy. Amen? Anak ka ng Diyos. Lumakad ka sa kalooban ng Panginoon. Iwasan mo ang kasamaan dahil hindi ka dyan. Amen? Hindi ka dyan. Dito ka, ang kaligayahan mo sundin ng Panginoon. Kasi pag ikaw ay laging lumalaban kay Lord, sarili mo nasusunod, magiging malungkutin ka. Hindi fulfill ang buhay mo. Dahil ang kasapatan mo si Lord. Nakatalaga ka na bago ka pa ipanganak. Nasa tiyan ka pa lang ng magulang, sabi ni Lord, akin ka. Ang kaligayahan mo sa akin. Hindi sa mundo. Pag pinipilit mo sarili mo at sarili mo, mahihirapan tayo. Hello? Ephesians 3:16. Hallelujah. Thank you, Lord. Ephesians 3:16. That He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might and spirit in inner men. Amen? Hello? Siya yung magagrante. Bibigyan ka niya ng kanyang glory na kaluwalhatian. Yung sa pagkatao mong new creation mo. The Spirit, sabing gano'n, siya magagrant by the power of the Holy Spirit. Amen? Alam niyo, ang original na tao na ginawa ng Panginoon si Eva at Adan, banal yan. That's the plan. That's the original plan. Kalarawan ng Diyos, kamukha ng Diyos. Amen. Dinaya ni Satan, kinuha yung rain. Bumagsak ang tao na wala sa plano. Papakinggan niyo ba ako? Dinaya. Nagkaroon kasalan, nagkaroon kamatayan. Pero hindi papatalo ang Diyos. Amen? Hello? Dahil ang pinlano niya para sa kanya, binigay yung anak, nagkatawan tao, binayaran ng kasalanan, ngayon binabalikan ng Diyos sa dating katayuan. Ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay bago ng nilalang. At matututunan mong lumakad, kapatid, kapag binibigyan mo ng halaga ang buhay, spiritual mo. Are you with me? Kung meron ka man dapat unahin sa buhay mo, let the kingdom of God. Kilalanin mo, anak ka ng Diyos, pinili ka ng Diyos, minahal ka ng Diyos, hindi ka taga-sanlibutan, lalakad ka sa kabanalan, tutulungan ka ng banal na spirito. Dahil kailanman hindi ka niya iniiwan at pinababayaan. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Galatians 2:20, alam niyo po ba yan? Yan paborito ni Elder August. Galatians 2:20, sabi? Hallelujah. I am crucified with Christ. Nabubuhay siya. Amen. Sabing ganon, nevertheless, medyo lumalabo na ang mata ko. Nevertheless, I live, yet not I, hindi ako. But Christ liveth in, and the life which I now in the flesh. The life which I now in the flesh, I live by faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Yan ang buhay natin. Palabasin mo yung Kristo rito. Tama? Tama? Mga kabataan, paglaban nyo pananampalataya nyo. There are two kingdoms in this earth, in the spirit, the kingdom of God and the kingdom of darkness. Saan ka? Ikaw ba yung kabataang ba yung kabataan na mahilig? Sabi mong born again ka, nakikita kita sa mga... No, paglaban mo, amen?
Amen ba? Hindi sa atin pa pwede compromise. Ikaw ba yung anak ng Diyos na tinawag? Kapag nakita ko, nagmamadyong dun sa kabilang lugar. Tapos nakapila sa loto. Sasabihin pa kay Lord, Lord, bigyan mo ko ng numero. Loko ka, pati si Lord, tinuturuan mo magsugal. Yung pinaliliwanag ko lang yung buhay natin, kapatid, born again ka. Tama? Inaasahan ng Diyos sa mundong ito, lumakad ka na may kabanalan. Hindi sa sarili mo, binigay nga ang banal na spirito sa'yo, amen? Tama? Hello? Hindi kaya yung sinasabi nyo na kita iwan pababayaan, yung spirito niya binigay sa'yo para mabuhay. At sa pamamagitan ng spirito, yan ang pupukaw sa laman, yan ang mawawala. At makikita mo yung glory ng Diyos lalabas sa buhay mo. Sabi ni Lord, as long as I live, the earth shall be filled with my glory. Hanggat nabubuhay ako, ang mundo ay pupunin ko ng aking kaluwalhatian. Kanino matadaloy? Kanino tatalo yung kaluwalhatian? Sa'yo. Amen? Sabi niya sa Isaiah 60, arise, shine. Hello? For the glory of God is upon you. The earth will be filled with darkness. Pero tumayo ka dahil ang liwanag ng Diyos ay nasa iyo. Kapatid, maiksi lang ang buhay. Paggamit mo na kay Lord. Labanan mo ang laman na yan. Dinadaya lagi ni Satan yan. Amen ba? It's time to decide. It's time to discipline yourself because you are the sons and daughters of God. You are the vessel of glory of God. Umaasa ang Diyos na buhay ka para sa Kanya. Walang sino man nabubuhay para sa kanyang sarili. Kay mabuhay, kay mamatay, kay Lord ka. Amen? Huwag mo na masyadong focus sa sarili mo, ang ganda ko. Yayaman ako. Ang pogi ko. Gusto ko nito, gusto ko nito, gusto ko nito. Kapag di binigay, ayaw mo. Ganyan si Satan, makasarili. Pride. Pero pa nag-humble ka. Minsan sabi ng isang Kristyano, nung mababaw pa siya, Lord, paglilingkod ka, yayaman ako, Panginoon. Hindi naman masama yan. Paglilingkod ka dahil napakabuti, gaganda ang buhay ko, magkakaroon ako ng ganito dahil sa'yo napakabuti mo. Pero nung lumalim siya, naintindihan niya ang Panginoon. Naunawaan niya ang buhay sa spiritual. Sabi niya, Lord, hindi ko na kailangan niya mga yan. Ikaw na lang sa buhay ko. Ang kapangyarihan mo, gamitin mo ang buhay ko. Ayoko na ng mga yan. Hello? Give me Jesus. You can have all the world. Just give me Jesus. Dahil sa buhay nito, huwag mong sayangin ang buhay mo. Kung may natitira ka pang buhay, ipagkaloob mo na kay Lord. Give it to the Lord. Maiksi lang ang buhay dito. Amen? Kakakain mo ng matamis. Baka madali buhay mo. Kakakain mo ng mga bagay, in-arthritis ka na. Tapos sasabihin mo, Lord, di ko na kaya. Kasi ganyan ang buhay eh. Minsan maluwang ka para kilalanin si Lord. Panahon na para sambahin mo si Lord. Pumunta ka sa isang kwarto, kausapin mo si Lord. At yung kapangyarihan niya dadaloy sa'yo. Masasayahan ka, lalakad ka ngayon sa kapangyarihan ng Panginoon. Kakaiba to si kapatid, ginagamit ng Lord. Dahil ang Diyos lagi niya nakasalimuya, He renewed His Spirit day by day. Amen? Pero may isang Kristyano naman, natagal ng Kristyano, Lord, di ko na kaya, grabe na. Kinain na ako ng diabetes, kinain na ako ng sakit. Huwag mo na akong gamitin. Pero hindi, kay Lord may kapangyarihan. Amen? Amen ba? Walang imposible kay Lord. Walang naglingkod kay Lord na natalo. Actually, kapangyarihan. Tiniis ng mga apostol na hindi naman nagkaroon ng magandang buhay. Ang iba sa kanila pinugutan ng ulo. Pinako na nakatiwarek sa paglilingkod sa Diyos. Dahil alam nila na ang buhay nila ay sandali lang dito. At haharap ka sa Diyos na makapangyarihan. At magre-reward sa'yo. Sasabihin sa'yo, anak, salamat. Ibinigay mo ang buhay mo para sa akin. Amen. You are a soldier of God.
You are a disciple of God. Ang trabaho natin, dikdikin natin ng dyablo. Huwag kang dikdikin ng dyablo. Sabi na Romans says, Satan underneath your feet by the power and the blood of Jesus. Pero pag ikaw ang tinadaya ni Satan, there's something wrong. Baka hindi niyo mo pinalalakas yung buhay spiritual mo. Amen? Nagkakaintindihan? Nagkakaintindihan? Palakpak nga para sa Panginoon. There is something in you. Divine power. Sabi po ng 2 Peter 1 verse 3. Namnamin niyo ang salita ng Diyos. This is knowledge. Wisdom. Sabing ganon, according to His divine power, the Holy Spirit hath given us all things. Binigay ba? Binigay ba? Lahat ba? Lahat? All. Amen? Give us all things that pertain unto life and godliness through the knowledge of Him that had called us to glory and diyan ka tinawag. Amen? Glory and virtue. Amen? Yan ang kalalagayan ng mga tao nagpapalakas at kilala niya kung sino siya. Verse 4, sabing ganon, sabi ni Lord, sabi ni Pablo, hallelujah, verse 4, whereby are given unto us, binigay? Given di ba? Given unto us exceedingly great and precious promises, that by ye might be partakers of divine nature. Hello? The inner man, the new creation, divine nature, kamukha ng Diyos. Binigay niya, sabi nga noon, we are given unto us exceedingly great precious promises, that by this ye might be partakers of divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Only the Spirit life, the new life, ang magtatagumpay laban sa gawa ng laman mo. Maaari nagtatanong ka, Panginoon, bakit hindi ako nagbe-breakthrough dito? Bakit paulit-ulit kong ginagawa to? Bakit hindi mawala to? Binabandage ako ng kasalanan na to. You need the power of the Holy Spirit. Hello. If you want to be free, you need the fire, the divine power. Yung larawan ng Diyos. Simple lang yan, kapatid. Simple ba yan, Pastor? It's time for you to seek God. Read the Word. Malulusaw yung mga... Alam mo, pag lumaki ang pag-ibig mo sa Diyos, liliit ang pag-ibig mo sa sanlibutan. Say amen. Pag lumaki ang pag-ibig mo sa Diyos, liliit na ang pag-ibig mo sa sanlibutan. Aayaw ka na dyan. Dahil nararanasan mo yung divine power ni Lord at yung kalarawan niya. Binigay sa'yo yan. Hindi pwede magsinungaling ang salita ng Diyos. The Lord said that you might be partakers of divine nature, kahawig ni Kristo. Hindi na ako nabubuhay sa sarili ko, hindi si Kristo na nananahan sa akin. Amen! Tinaming katabi mo kung kamukha ni Kristo yan. Ano? Si Emil, ano mukha? Kaya binibigyan ko lang kayo ng tingin kayo sa akin. Binibigyan ko kayo ng warning. Baka yung Kristiyano kayo, na kapag wala nakakita, iinom, gagawa ng kasalanan. Hello? Baka kayong Kristiyano na lumalakad pa rin sa sanlibutan pag wala nakakita, sinasayang nyo yung kabanalan ng Diyos sa buhay ninyo na binigay niya. Sorry for the word, dinudusta natin. Yung kinamatay ni Kristo at binayad niya sa atin. Hello? Kaya kailangan natin ng sanctification. At tanungin ko naman kayo, gusto niyong gamitin ng Panginoon? Opo. Pag tinanong ko na, ano pinakamagandang buhay nasa Panginoon? Opo. Ano pinakamagandang? Opo. Ginagawa mo ba? Yun naman pala eh. Pero bakit there's something in your life na minsan may stronghold tayo. Now you have to use the blood of Jesus. Kasi labanan, war. Minsan pag umaga, paglaban mo, pamilya mo. May kausap ako? Balutan mo ng dugo ang anak mo.
ang pamamahay ninyo dahil takot ang diablo dyan. Saan nakukuha yan? Saan nakukuha yan? Prayer. E tamad ka mag-pray, open ka. Naintindihan? Naintindihan? Pero pag prayerful ka, you are a powerful na anak ng Diyos. Why? Because there's a divine nature in you. Tama? Amen ba? Palakpakan nga natin ang Lord. Sabi nga na may divine nature na binigay sa inyo para mapagtagumpayan nyo ang sanlibutan. Kalaban natin ang sanlibutan. Yung the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. Yan ang papabagsak sa tao. Para hindi tayo makalapit sa Panginoon. Kalaban niyang katotohanan niyan. Contrary ang spirito at ang laman. Mag-decide ka, kapatid. Now is the time. Now is the time. Hindi mahirap lumapit sa Lord. Pinipigilan ka lang ng flesh mo. Pinipigilan ka lang ng kaaway. Pero pag nag-decide ka, sumunod ka, you will see the glory of God in your life. Amen? Hello? Colossians 1:12. Hallelujah. Matatapos na po tayo. Colossians 1:12. Hallelujah. Sabi nga nun, giving thanks unto the Father, salamat, Ama, which has made us. Sabi mo, made. Pag made, ginawa na. Gagawin pa lang ba? Made us. What had made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in the light. Amen? Dati under ka ng kadiliman, the kingdom of darkness. You are translated to the kingdom of God. Into the marvelous Son of God. At yung ka, mabuhay ka doon. Amen? Amen? Huwag mo sasabihin mahirap lumakad kay Lord. Magiging kaisipan mo yan. Alisin mo yan. Huwag mo sasabihin hindi ka Sabihin mo ang salita ng Diyos kung anong ginawa ni Lord. Walk in your identity. You are loved by God. You are empowered by God. Tinapos ni Lord sa krus, kinumpleto niya lahat. Wala siyang tinira, lahat ng blessing binigay sa'yo. Tama? Tama? But now it's up to you to walk with God. Obey God. And you will taste the goodness of God in your life. Hindi madamot si Lord. Napakabuti ng Diyos. Kung nagbibigay ka, nagtatites ka para kay Lord, gagawin niya ang pagpapala sa buhay mo. Kung nagbibigay ka ng panahon, babaguhin niya ang buhay mo. Magiging remarkable ang buhay mo sa earth. And you will be filled with the glory of God in your life. Baguhin mo na to. Hindi ka kasi bubuhusan ng Lord ng bagong alak. Pag ang ginagamit mo yung dati mo pa ring buhay. May kausap ako. May kausap ako. Hindi ka bubusan ng new wine kung ang ginagamit mo yung old new wine mo. Kaya sinabi magkaroon ka ng new wine skin. And that is your Holy Spirit. Ano ba naman paggising mo, kilalanin mo, Lord, napakabuti mo. Lord, basahin ko nga yung Bible. Alam niyo, pag binasa niyo yung Bible, iiyak kayo. Amen? Because of the Holy Spirit. And then you are changed. Ganun pala yun, Lord. Ganun pala yun. Revival will come into your life as you decide to come to the Lord. Kaya sinisigaw ni David, one thing I ask, hindi dalawa, hindi tatlo, one thing I ask, to be in your presence. Amen? Ang pumasok sa templo mo, makilala ka ng lubusan. Itong ninanasa na kanyang puso. Hello? Church, marami pa magandang plano si Lord sa'yo. May malalaki pang bagay na gagawin si Lord sa'yo. It's now time you have to decide. Unahin mo si Lord sa buhay mo. Amen? Marami pang pagpapala na kaamba sa'yo. Hello? Sabi ni Satan, pahirapan kita. Mahirap lang kayo. Wala kang blessing. Sabi ni Satan, mahina ka rito. Sasabihin ni Satan, hindi.
Huwag mong unahin yan, ganito lang. Sinasabi niya kay Eva, sinabi ba ng Diyos na ganyan, na kapag kinain mo yan, maano ka, puro ka sinungalingan. It's time for you to hold on to the Word of God. Kapatid, magkaroon tayo ng breakthrough kaysa sa revival. Para magkaroon ng revival, tanggalin mo yung katamaran mo. Hello? Hello? Paglaban mo yung faith mo, yung flesh, pinipigilan ka. It's time for you to see the glory of God. There is a divine nature in you. Focus in your new creation. Focus in your birth, born-again Christian. Living in the Spirit. Amen. Amen. The best na ibigay mo sa buhay mo, which is our last verse, no? Para yan naman, last verse na naman sinabi ni Pastor. Romans 12 verse 1. Powerful. If you want to serve the Lord, sabing ganon. Look at this, Romans 12 verse 1. Thank you, Lord. Yan na ba yun? I beseech you therefore, eto si Pablo sumusulat, nakikiusap ako sa inyo mga Kristiyano. May bagong nilalang sa inyo, makapangyarihan kayo. Hindi kayo alipin ng kasalanan, pinalaya na kayo. Amen? Pinagpala na kayo, minamahal kayo. Sabi ni Pablo, nakikiusap ako sa inyo. Brethren, by the mercies dahil sa habag ng Diyos, iaalay ninyo yung katawan ninyo. Offer your bodies as a living sacrifice. Buhay na lumalakad sa kapangyarihan ng Diyos. Buhay na hindi umaayon sa sanlibutan. Buhay na naintindihan niya. Nakikiusap ako, lakaran niyo kung sino kayo. Amen. Amen. Sinusulat ni Pablo, nakikiusap ako na kayo'y maging living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Yan ang worship nyo. Hindi yan yung awit-awit lang. It's your lifestyle. Be holy, for you are holy. Sabi mo sa katabi mo, banal ka. Ano sabi niya? Wala ka ng kasalanan, binayaran na ni Lord. Amen? May kausap ako rito. Eto si Satan! Eto si Satan! Banal ka ba? Nakita kita, nangupit ka eh. Titirahin ka yan. Amen? Sabi mo, salita ng Diyos, sampal mo sa Kanya. Oy, Satan, binayaran ako ni Lord. Banal ako. Amen? Binayaran niya ako ng Kanyang dugo at hinuhugasan niya ako ng Kanyang dugo. Amen? Sabihin mo yung katotohanan, which is your reasonable service. Lakaran mo ang salita na yun. Kulang ka kasi sa salita ng Diyos kaya hindi mo alam. Amen? Sinasabi ni Satan, kung ikaw ang anak ng Diyos, sinungaling si Satan, anak na nga ng Diyos yun eh. Tingnan mo pandaraya niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ayaw sabihin kung sino ka. Si Jesus na yun, alam niyang anak ng Diyos yun. There's a deception. Amen? Anak ka ba ng Diyos? Bakit yung binibenta mo, sobra mga tubo mo? Anak ka ba ng Diyos? Ba't ang lakas mo manood ng Bolt? Ang hirap. Amen ba? Laban ng... Banal ka, minal ka. If you want revival, anak ka ba ng Diyos? Ba't pag nasa kanto ka, naninigarilyo ka, nakita kita? At nung nakita ka, pinatay mo. Napaso tuloy kamay mo. O kasalanan mo. Hindi, sinasabi ko lang po kapatid, hindi na kayo pangkaraniwang tao. May nananahan sa iyo ang kalarawan ng Diyos. Lakaran nyo, tinuturo ko sa inyo, binigay na eh. Bigyan nyo ng importansya. Ang problema kapatid, pakinggan nyo ako, ayaw nyong palakasin ang buhay spiritual natin. Mas tayo ang nasusunod. Hindi ko nakikita lumuluhod ka at lumalapit sa Panginoon, nananalangin ka. Kalakasan mo, strengthened day by day. Amen? Sabi nga, iaalay ninyo, kapatid. Pakilagay na kapatid. Iaalay ninyo ang buhay nyo. Nakikiusap siya, bakit? Sabi kasi ni Pablo, oy, binayaran na kayo ni Lord. Binanal na kayo ng Panginoon. Lakaran nyo kung ano yung karapat. Bakit? Gagamitin pa kayo. Sabi ng verse 2, nagkaroon pa siya ng warning. Sabi niya sa verse 2, and be not conformed to this world. Huwag kang makaisa rito.
Hindi ka tagalupa. Maring amoy lupa ka. Hindi ka tagalupa, sinasabi ng Bible. Sabi ni Jesus, sinabi ko sa inyo nung nananalangin siya, Ama, ito yung mga binigay mo sa akin. Sila hindi taga-sanlibutan. Sa chat pala ng magulang, pinili mo na sila. Amen! Sabi mo sa katabi mo, pinili ka. Amen. Sure ka, higit ka pa sa anghel. Dahil kinilala kang anak ng Diyos. May kausap ako? May kausap ako? Sabi sa Hebrew, kailan naman hindi tinawag na anak ang mga anghel. Sila yung mga lingkod lang, mga apoy. Pero ikaw, tinawag kang anak. Tagapagmana. Katulad ng Diyos. Yan ka, lakaran mo. Amen. Hindi tayo tatakbo sa takbo ng sanlibutan. Do not be conformed to this world, but be transformed. Be transformed from flesh to the spirit. Be transformed, sabi ganon, by the renewing of your mind, that you may know, may prove what is good and what is acceptable and perfect will of God. Huwag kang tumakbo sa sanlibutan ito, huwag kang makiayo, mabago ka. Mabago ka ng espiritu, yung pagkatao mo, para malaman mo kung ano yung dapat, magandang buhay, katanggap-tanggap sa Diyos, at ang kalooban ng Diyos. Na bago pumikit at ilubog ka sa lupa, nagawa mo ang kalooban ng Panginoon. At haharap ka kay Lord. Minsan isang araw, ng bagong buhay, sasabihin sa'yo ng Panginoon, good and faithful servant. Enter into my eternal joy. Amen! Hindi kayang bayaran ng sanlibutan yan. Hindi kayang tapatan ng milyon-milyong pera yan. Hindi kayang tapatan ng milyon-milyon yaman ng sanlibutan yan. Dahil lahat ng bagay dito sa mundo ay nawawala, naglalaho. Pero ang Panginoon mananatili. Nagkaintindihan ba tayo sa gabing ito? There is something special inside of you. You are the sons and daughters of God. You have the divine nature of God. Walk in me, sabi ni Lord. Lakad sa akin. At huwag niyong susundin ang gawa ng laman. Kasi gagawin ni Satan yan para tayo dayain. Kapatid, kakaiba ka. May nagliliwanag sa'yo. Minahal ka ng Diyos. Tingin kayo sa akin. Binigay ng Diyos ang kanyang buhay na bagamat Diyos nagkatawan tao, mabalik ka lang sa kanyang kaluwalhatian. Na dating makasalanan, walang pakialam sa mundo, katulad ni Pastor Pin, magulo ang buhay. Pero naintindihan mo ang pag-ibig ng Diyos. Naunawaan mo, binigyan ka ng buhay na walang hanggan. At hindi lang sa buhay na walang hanggan, dito pa lang sa mundo, gusto kanyang gamitin. Binigyan kanya ng lahat ng bagay na mapapagtagumpayan mo. Huwag ka nang lumayo kay Lord. If you want revival, it's up to you. Kahit mamayang gabi, kausapin mo si Lord. Lord, gamitin mo buhay ko. Gamitin mo buhay ko. The only thing that will make good life, kundi paggamit mo ang buhay mo sa Panginoon. Kahit minsan sadsad, kahit minsan walang blessing, okay lang ba't andyan si Lord? Binibigyan ka ng kapayapaan, kalusugan, kalakasan. Dahil tapat sa kanyang salita. Amen? Mga kabataan, iba ang mundo nyo. Mga kabataan, napapakinggan nyo ba ako? Si Jesus ang mundo nyo. Kailang iba kayo sa sanlibutan. Amen? Mga nanay, si Jesus ang mundo nyo. Sa iyo nakikita ko sana na kayo laging nasa church. Nagnanasang sambahin ng Panginoon. Sumasamba ka dahil nagpapasalamat ka, Lord. Sino ba ako, Lord, na minahal mo? Inibig mo, I'm here to worship you. I'm here to love you. Kung meron man sa buhay mo na mahalaga, walang iba ang Panginoon. Amen? Church, mahal na mahal ka ni Lord. Marami pang gagawin si Lord sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, marami pang gagawin si Lord sa'yo. As the Spirit is moving, pag andito ang banal na Espiritu, pagagalingin ka niya. Kung may problema ka, may babayarin ka. Pwede bang sabihin natin kay Lord ngayon? He is your Father. He loves you very much.
If you will strengthen your spirit right now, sabing ganun, walang imposible. Baka may problema ka sa eskwelahan, may problema ka sa pangangailangan, may masakit sa katawan mo. God love you so much. Baka may problema ka sa anak mo. May problema ka sa bagay na nagpapagulo ng isip mo, sabi ni Lord, I am your comfort. I am your peace. Amen? Baka may hinihiling ka kay Lord. Sabi ni Lord, walang imposible sa akin. Pag ito'y kalooban niya. Amen? I want you to be quickened by the Holy Spirit. Sinabi ni Lord kami, 2 at 3 nasa kalagitnaan siya. At gusto ko niyang pagalingin, palakasin. Tayo tayo, hallelujah. So karabasi kalabashanda rabahande. Ura dehese kabalasyande. I want you to open your mouth, close your eyes, and let the Holy Spirit move you. Let revival comes to you. Sinasabi ng Panginoon, anak kita, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ako may hawak ng buhay mo, sa akin ka. Hindi ka sa mundo, anak. Binigyan kita ng buhay para magbigay ng karangalan sa akin. At sa oras na to, sinasabi na Lord, ano man ang hinihiling mo, walang bagay na mahirap. Wala man si Lord ngayon, kapatid, the Spirit is moving. Open your heart. Come on, be touched by the Lord. Uraba sikaraba shande. I want you to raise your hand. Come on, I want you to raise your hand. Quicken to the Lord. Hallelujah. Ushikarabaga. Surrender it to the Lord. Panginoon, sinusurrender ko yung mga katigasan ng ulo ko. Panginoon, sinusurrender ko yung mga bagay na hindi ko na isusuko sa iyo, Ama. Ako'y para sa iyo at para sa kaluwalhatian mo. I am your sons and daughter, Lord. You are with me. I am designed for you to love you and work with you. Spirit, right now, we ask you, oh Jesus, hallelujah. Sing this song, hallelujah. As we give glory. Welcome, the Holy Spirit is in you. Papawin mo, kapatid. Sinabi ng Panginoon, mula sa puso mo, dadaloy ang tubig ng buhay into eternal life. The Holy Spirit will move. Come on, Spirit, touch, say it. Come on. Spirit, touch your church. Steer the heart of man. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to cast for us. Amen. Like Jesus. Jesus cares for me. Let it flow. Let your rain fall. Sing it again. The Spirit is hitting you. Spirit, touch your church. Steer the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain come on fall apart. Say it to the Spirit right now. Spirit, touch your church. Steer the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to cast for others like Jesus cares for me. Let your rain fall on me. As the Spirit flowing this time like a rain, I want you to open your heart to the Lord. If there's something na masakit sa inyo, if there's something na pabigat sa inyo, right now the Lord is touching you. Kung may hinihiling ka kay Lord, come on, say it to the Lord. There is a revival in the Spirit. He's in you. Working. There's a divine nature in you. You are for God. The Lord loves you. Urada sikaba kandara saka. Kung may pinapanalangin ka, hinihiling ka, come on. The Spirit is moving. The Spirit is moving. Oh Lord. Oh. Be healed right now. Be healed right now. Hawakan mo yung bagay na masakit sa katawan mo, kapatid. And you're gonna pray in the name of Jesus, by the blood of Jesus, by the power of the Holy Spirit. There is healing in revival. There is healing. Urada sikarabashande. Come
Come on! Kung meron tayong mga bagay na hindi natin nasusuko kay Lord, suko na natin yan! You are for God! Kung may mga bagay na pumipigil sa'yo sa paglilingkod, rebuke it in the name of Jesus. Para sa Panginoon ka, kapatid. Para sa Diyos ka, ang pagpapala niya at pag-ibig niya ay para sa iyo. Right now, be touched, O Lord. Jesus cares for me. Let your rain, Lord, fall. Come on, say it. Touch me, Lord, right now. Come on. Spirit, touch your church. Sear the hearts of men. Come on, Lord. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. This is the word of the Lord, kapatid. Pinasasabi lang po ng Lord, pakinggan mo to, walang mahirap sa akin, sabi ng Panginoon. Walang mahirap sa akin. Walang bagay na makapagpipigil sa akin para gawin kong himala sa buhay mo. Ako ang iyong Diyos. Ako ang tumatag sa iyo. Ako ang lumalang sa iyo. Magtiwala ka. Ang kinabukasan mo ay nasa akin. Ako ang Diyos na tumawag sa iyo at ang buhay mo ay iaalay mo sa akin. Ako ang nagtindig sa iyo. Ako ang nagbigay ng pagpapala sa iyo. Ako ang nagbigay ng pamilya sa iyo. Akin ka, anak. Magtiwala ka. Ibigay mo ang buhay mo sa akin at makikita mo ang tunay na kaluguran at ang kaluwalhatian ko. Ibinigay ko na sa iyo ang aking kaluwalhatian, anak. Lakaran mo kung sino ka. Lakaran mo sapagkat ako'y may gagawin pa sa iyong buhay. Marami pa akong gagawin sa iyong kinabukasan. Huwag kang matakot. Huwag kang mag-alinlangan. Lalakad ka sa aking kapangyarihan. Lalakad ka sa aking kabanalan. Ako ang Diyos na lagi mong kasama at kailanman hindi kita iniiwan. Kinikilala kita bilang aking kayamanan. Ako ang nagbibigay ng buhay sa iyo. Huwag kang matakot. Huwag kang madismaya. Magpatuloy ka. Sapagkat ako ang Diyos na nagbibigay sa iyo ng daan na may kaliwanagan. Daan na ang buhay mo ay sasagana. Na ang buhay mo ay lalakad sa aking kapangyarihan. Ako'y nananahan sa iyo. Ako'y nananahan sa iyo. Palalayain kita. Palalayain kita at mabubuhay ka sa aking kaharian. Sapagkat ako ang nag-iisang hari na tumawag sa iyo. Orada sikarabashandarakande. Give it to the Lord. Bigay mo sa akin, anak, ang iyong mga kabigatan. Bigay mo sa akin, anak, ang iyong mga kahirapan. And I will give you rest. And I will give you joy. And I will give you strength. Orada sikarabasanda. Oh, shabara sikarabasanderege. Okay lang, anak, iluha mo yan. Okay lang, anak, sabihin mo sa akin. Ibulong mo sa akin yan, anak. Sapagkat nakikita kita bilang aking anak at aking tagapagmana. Urada sikarabashande. Thank you, Jesus. Let it flow, Lord. For the last time, come on, lift up your hands. Come on, people of God. Spirit, touch your church. Steer the heart of man. Revive us, Lord. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for. Let it flow, Lord. Let there be breakthrough. Let there be strength. Ang mga nangihina ay lumakas. Ang mga nangihina ay lumakas, Lord. Spirit, touch your church. Steer the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Oh, let your rain fall. Let your miracle, let your glory, Lord,
Pasalamatan po natin ang Diyos. Panginoon, sa lahat naman ng gawain, lagi ka namin kasama. At lagi ka nagpapaalala kung sino kami. Ang sinabi mo yung mangyayari. Sapagkat ang mga isinulat mo sa aklat ng buhay ang mga pangalan namin, Panginoon. Hayaan mo sa mundong ito, lumakad kami sa iyong kabanalan at sa iyong kaluwalhatian. Panginoon, samahan mo kami sa mga buhay pa na ibibigay niyo sa amin. Palusugin niyo pa ang mga katawang ito upang mapaglingkuran ka, Panginoon. Bigyan niyo talino ang mga batang ito upang magamit ang buhay para sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo sila upang maging daluyan ng pagpapala. Panginoon, lahat ng bagay ay nasa iyo. At kung nasa amin ka, sa amin ang lahat. Walang sino man makakapaghiwalay sa atin, Panginoon. Ni ang kahirapan, ni ang mga katungkulan, ni ang mga anghel sa langit, maging ang kamatayan, hindi kaya tayong paghiwalayin. Ama, dahil ikaw ang Diyos na lumikha sa amin. Lord, pagpalain mo aking mga kapatid na nagbigay sa iyo ng oras sa gawain ito. Hayaan mo lumabas kami rito na daladala ang iyong comfort, ang iyong love, ang banal na Espiritu na nagtuturo sa amin araw-araw. Salamat po, Panginoon, at hayaan mong pagpapala mo yung maranasan nila, Lord. At sa mga gawain namin, lagi niyo po kaming samahan, Panginoon. Sapagkat ikaw ang aming lahat-lahat sa aming buhay. Salamat po, Banal na Espiritu, at malaya kang kumikilos sa aming kalagitnaan. Purihin ang iyong pangalan. Ama, salamat sa kagalingan. Salamat sa mga panalangin dininig mo sa gabing ito. Salamat sa mga himala na mangyayari sa aming buhay. Sapagkat alam na namin itinalaga mo na yan para sa kapurihan ng iyong pangalan. Papuri sa iyo, Panginoong Jesus, ngayong kahapon at magpakailanman. At ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Good evening po. Magkamayan po tayo. Hallelujah.